Okay, a blessed Christmas to each and every one of us. So, malat na naman tayo. Siyempre, malat, puyat puyat. So, happy birthday, Lord Jesus. Happy birthday po sa iyo, Panginoong Jesus. Thank you po sa biyaya mo. Baligtad, yung may birthday pa, ang nagbibigay ng regalo. Di ba? Ibang klase ang Panginoong Hesus Kristo. Very different po siya. Siya nagbibigay ng gift sa atin. Ano ang pinakamagandang gift na ibinigay niya? Ang kanyang buhay. Inialay sa krus ng Kalbaryo para ang sinumang maniwala sa kanya, pagkalooban niya ng buhay na walang hanggan. Di ba yan ang pinakamagandang gift na pwede mong matamo dine sa mundong ibabaw na ini? At isa pa, gusto ko pong sabihin po sa inyo, ang tunay na diwa ng Pasko ay ang pagkamatay ng Panginoong Hesus sa krus. Ha? Hindi bang kapanganakan niya? No. Pinanganak siya to die. It's something that we really need to put in our heart. Jesus came to die in order for the whole world, if possible, to experience His salvation. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng Jesus? Ha? Alam niyo po bang ibig sabihin niyan? Salvation, kaligtasan. Hindi ba tuwing tayo po ay pumupunta sa mga beach, tayo ay nagdadala ng salbabida. What is the main purpose of the salbabida? Ha? Ano po? Well, para magligtas. Okay. Pag may malulunod, yan ang salbabida. Salva. Doon kinuha yung word na salvation. Kaya salva. Salva means, iligtas. Vida means buhay. Kaya pagka may nalulunod, iligtas mo ang buhay. Ito ang salbabida. Si Jesus, hindi lang po buhay dito sa lupa ang importante na iligtas niya. Bagkus, yung buhay na walang hanggan. Kasi, it's your choice that will matter or will determine your eternity. Saan ka mo mag-i-spend ng eternity mo? Based yan sa iyong gagawing desisyon din sa mundong ini. Ining kae, dito sa mundong ito, ikaw ay aalukin ng choice. Halimbawa, anong gusto mo, McDonald's o Jollibee? Ganun lang. Jollibee. Tapos yung isa naman, McDonald's. Pero, ito po kasi medyo iba po ito eh. Tungkol ito sa Diyos. No? Ito po ay may kinalaman kung saan ka mag-i-spend ng iyong eternity. Okay, let me give you an example. Halimbawa po, may nangangaral ng gospel. Ito na po tayo. Tapos, ikaw ay nakarinig. Kaya alam niyo dating ang panahon walang excuse eh. Lahat makakarinig no? Ng gospel. So, sasabihin sa'yo, gusto mo bang tanggapin si Jesus? Pag nagdesisyon ka ng yes, of course. Okay. Then, pag totoo sa puso mo, naniwala ka na matay siya sa krus para sa'yo, okay, na walang ibang daan sa langit kundi siya lang, maliligtas ka. Only by believing in Him. Okay? At the same time, pag hindi ka naman naniwala, dahil ika ka mo, meron ka mga religion, bahala ka na. Kasi ayaw mo magpaligtas sa tagapagligtas, pues, ikaw ngayon ang mananagot sa sarili mo. Desisyon. Pagdating ng araw na yung kamatayan mo. Kasi, si Jesus, siya na nagbayad ng kasalanan mo. Pero, para magkaroon niya ng effect, kailangan mong panampalatayanan na namatay siya para sa'yo. Hindi ba? Ngayon, pag hindi ka nanampalataya diyan, ang mangyayari, ikaw magbabayad ng sarili mong kasalanan sa impyerno. Yan po ay katotohanan. May gusto po kong sabihin po sa inyo. Napansin niyo po ba yung mga post ng pillbox? Since yesterday? Or kahapon lang po ba? Since 2 days ago, I guess. Pero hindi pa po siya. Pero it's not much longer than 1 week. Ito lang siguro mga 2 days ago. Di ba yung Manila Trench na tinatawag?
Dito sa Maynila, medyo malayo naman daw tayo dyan. Pero at least mararamdaman din daw yan. Pero dito sa mga Ilocos, sa northern, sa may bandang northern, no, norte, yan. So, akalain niyo yung mga ganyan na mga bagay? Ha? Nangyayari na ngayon na at saka baka magkaroon na ng pagyanig, 8.8 o 8.7. Malalakas pong lindol yan, mga kaibigan ko at mga kababayan ko. So, ito na po gusto ko sabihin sa inyo. Alam niyo ito, marami nagsabi kanina, may nagbiro sa akin kanina, Kuya, Pasko ba ngayon? Parang hindi. Sabi ko naman, oo nga, parang hindi nga talaga. Matagal ko lang napansin yan. Kasi, sabi ko naman sa kanya lang, importante alam mo kung bakit may Pasko. Ayun, di ba? Huwag mo nang ibase doon sa mga, yung nakaraan ganito, yung nakaraan ganyan. Kasi tapos na yan eh. Importante, alam mo pa rin, bakit tayo nagdidiwang ng Pasko? Para kanino ba ang Pasko? Sino bang bida sa Pasko? Si Jesus. Okay? Siya ang celebrator. He's the celebrant. Kapanganakan niya yan eh, December 25. So, ito po ang dapat nating magsaya. Joy to the world, the Lord has come. Diba? Mga ganyan na awitin. Silent night, holy night. Kantahin natin, patugtugin natin. Ako, nagpatugtug ako kanina, The Chipmunks. Yung, alam mo na, yung mga lumang kanta. No? So, ano bang gusto ko sabihin sa inyo? Yung mga ganyan, talagang darating po talaga ang panahon na mag-iiba na po talaga ang panahon natin. Dahil ito pong panahon na ito, maniwala po kayo sa akin, naralapit na po ang rapture. Very, wow. Alam nyo, may nagbiro pa nga sa akin, parang may glimpse na raw yung tribulation. Sabi ko, parang joke lang sa'yo yan, pero parang totoo. Parang meron ng paramdaman tribulation. Mas malungkot pa dito ang tribulation dahil talagang grabe po ang mangyayari doon. At merong isang figure na lalabas doon sa tribulation. Actually, bago po ako mag-record po nito, pinapanood ko po dito kanina sa dito lang po yung sa YouTube yung The Man Who Saw Tomorrow ni Nostradamus. Actually, dalawa po ang kopya dito sa YouTube. Panoorin niyo po yon. It's very exciting, si Nostradamus. Pero ako, pinanood ko lang po. Pero marami po doon ng pwede nating makita, no, ng mga insights. Pero ako, ang conclusion ko, karamihan doon kinuha rin niya sa Bible. Okay, subukan niyo pong panoorin The Man Who Saw Tomorrow. I remember while growing, lagi po itong pinapalabas ng ABS-CBN tuwing December 31st ng gabi. Oo, kasi medyo nakakatakot po ito eh. Pero parang hindi ako agree sa kanya. Meron daw 3 Antichrist. Ang alam ko, isa lang yung The Antichrist. O baka naman ang ibig niya sabihin, kasi ang una raw si Napoleon, tapos pangalawa si Adolf Hitler, okay? Tapos, yung pangatlo raw, isang nakaturban na, parang siguro, parang Hudyo, taga Middle East daw, sabi niya. So, ako, sabi ko naman, okay lang. Yun ang niya, yun ang tingin niya doon. No? Pero tayo, syempre, alam natin meron tayong The Antichrist. Yun po ang talagang lilitaw. He's from Europe. Okay? Kung saan taga doon si Hitler, kung saan taga doon si Napoleon. Okay? So, doon magmumula ang Antikristo. Pero alam niyo po, gusto kong po sabihin po sa inyo, ibang-iba na po talaga ang kapanahunan. Tignan po natin, naway tayo ay maging observer. Keen observer kung tawagin. No? Panoorin niyo po yung sinasabi ko, The Man Who Saw Tomorrow, kung may time po kayo. Dalawa po ang kopya dito sa YouTube. Maganda po ang quality, maliwanag po. It was being released 1981. Okay? So doon makikita po ninyo doon yung pagbabago rin ng panahon. Na talagang, yes, no? Iba't ibang panahon po ang mga makikita po dyan. So ito pong gusto ko pong sabihin po sa inyo. Itong Kapaskuhan po ngayon. Kasi December 25 na po. Unang-una, batiin naman natin ng celebrant. Happy birthday, Lord Jesus. Ayan. So, hindi na po kailangan isigaw. From the heart. From the heart. Hindi na ako bilib doon sa sumigaw, sisigaw. Hindi ako bilib doon. Sa akin, sa puso mo, naniniwala ka. That's enough. Okay?
So, shout. Nagsha-shout ka na hindi ka lang sumigaw, basta shout sa puso mo. Ganun yan. So, you believe at alam mo, Jesus loves you. Okay? So, naway makita po natin yung toong diwa ng Pasko. Yung nagsabi po kanina sa akin, tama yung sinabi niya, parang hindi Pasko. It's very true. It's not like the same. It's not the same anymore as before. Dahil nagbabago po ang lahat. Merry Christmas po. God bless.